Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Magandang araw mga banateros at eto na nga pag-usapan po natin itong bagong issue patungkol po dito kay Pastor Kibuloy yung inihingi daw ng Amerika na i-extradite na po si Pastor Kibuloy dahil meron tayong extradition treaty with America. Naku po, patay tayo dyan. Alam mo, ganito mga kababayan una sa lahat kailangan natin maunawaan kung ano ba itong extradition, ano ba ang ibig sabihin yan. Pangalawa yung dahilan kung bakit gustong i-extradite agad-agad si Pastor. At pangatlo, yung timing. Napaka-importante po niyan kasi alam niyo naman mga kababayan, sa Pilipinas ngayon, napakaraming isyong pampolitika. At hindi lang ho pampolitika, maging ang ating mga kababayan ay hirap na sa buhay at talaga nga namang kaliwat kanan ang nangyayari na kung saan lumalabas ang kapalpakan ng gobyerno. Kaya pag-uusapan natin ngayon yan. Alam niyo kasi ganito yan Unahin natin yung ano ba ibig sabihin ng extradition o extradite o ano ba ibig sabihin ng extradition treaty ng Pilipinas sa Amerika. Alam nyo, to be clear, we have to go back to the law. Kailangan yung batas ang ating pag-usapan dito. Kasi napaka-importante na itong extradition ay maunawaan natin. At yan po ay kinlaro mismo ng Supreme Court. Ngayong 2025, naglabas po sila, last year pala, sorry, 2026 na pala ngayon, naglabas po sila ng pamantayan tungkol po dito sa extradition treaty natin sa ibang bansa. Hindi po ito particular kay Pastor Kibuloy o kay Pangulong Duterte, pero ito po ay guidelines. Kasi sabi nga nung iba, nung nilabas daw ito, dahil nga po doon sa mga question patungkol kay Pangulong Duterte sa ICC. Although, hindi naman po extradition ang ginawa kay Pangulong Duterte, kidnapping po ang ginawa kay Pangulong Duterte. At hindi ho na makailam ang Supreme Court doon dahil naandun na po, wala na po sa jurisdiction natin. Magmumukha lang tayong incompetent kung maglabas pa ang Supreme Court kasi hindi naman natin mababawi. Pero gayon pa man, naglabas po ang Supreme Court, malamang sa malamang ay para siguro sa mga susunod na pangyayari. Tulad na nga po nitong ginagawa ng administrasyon through the help of the US kay Pastor Kibuloy. Okay? Unahin po natin kasi nandito po yan dun sa kanilang rules on extradition proceedings ng Supreme Court. Ano ba ang extradition Ito yung pagpapadala ng isang tao sa Pilipinas sa ibang bansa na humihiling sa kanya upang litisin at ipatupad ang sentensya laban sa kanya. Pero ito malinaw. Itong extradition na ito ay number 1. Mismong Supreme Court ang nagsabi ng rules on extradition proceedings ng Supreme Court. Ano sabi? Hindi ito criminal trial. Ibig sabihin, hindi hinahatulan ng Philippine Court na kung guilty o innocent ang tao. Ano ibig sabihin po nun? Hindi porket na extradite, guilty na si Pastor. Linawin natin yan Kasi yung iba dyan, alam mo naman, mapanghusga, mga katulad nila Ontiveros, at saka nung iba pang mga irrelevant politician, yung mga galit na galit sa mga Duterte. Mamaya i-explain natin kung bakit yung galit nila kay Duterte umaapaw kay Pastor Kibuloy. Okay? Ano natin yan? Ipapaliwanag natin yan. Pero malinaw po dito sa rules on extradition proceedings ng Supreme Court, hindi ho ibig sabihin kung naipadala si Pastor doon ay guilty na po siya. Tinitingnan lang ng korte kung legal at pasok sa batas ang treaty extradition request. Okay? Dapat yung krimen pareho doon sa krimen sa Amerika at saka dito. Ibig sabihin kung ang kanilang ikinakaso ay meron din dito. Ibig sabihin parehong crime yung kaso na yan. Hindi ka pwedeng may batas sila doon na doon lang yung applicable yung batas dito sa Pilipinas, hindi. Hindi pwede yun, dapat pareho. Since yun yung kinakaso nila, parehong-pareho. Alam mo naman, ginaya ng Pilipinas yung, sa totoo lang po, dismiss na sa Pilipinas yung kaso ni Pastor dati. Kaya lahat ito, scripted to Bakit? Dismiss na po yung kaso ni Pastor dati, matagal na sa Pilipinas. Bakit kinasuhan ng bago? Because of this. Okay, because of this. Para, alam mo yun, para may dahilan. I-extradite talaga. At syempre, sa pananaw ng mga Pilipino, kasi remember, sa Pilipinas ang mas importante sa gobyerno ay yung
pananaw o yung optics, hindi talaga yung batas. Kaalam mo yun, matagal na ho yung kaso ni Pastor doon sa Amerika. As a matter of fact, ito, factual po tayo ha, yung mga kasamahan ni Pastor sa Amerika, na kinasuhan din, ay dismiss na po. Bali, ang iniwan na lang yung kay Pastor. At alam mo, sabi nga, ano ba yung mga kaso doon? Human trafficking, kasi nga, nagpapadala ng misyonaryo ang ito pong KOJC sa ibang bansa. Dahil namamayagpag sila doon, talaga namang napakarami nilang membro doon, may mga naiinggit. Kasi paano naging mali ang magpadala ng misyonaryo? So sinasabi nila na kesyo daw human trafficking kasi nagtatrabaho o whatsoever. Alam mo, kasama kasi sa training ng KOJC yan, yung nagtatrabaho sila. Part ng mga training nila po yan bilang isang servant. Sabihin, alam mo kasi, yan ang hindi maintindihan ng mga taong makamundo. Sa totoo lang po, yung mga worldly. Bakit hindi nila maintindihan? Halimbawa, ako po, dati rin po akong nag-serve sa church. Ano pa lang po ako nito high school. Kung titingnan mo, parang ano yun parang child labor, di ba? Parang sapilitang pagtatrabaho. Kung titingnan mo pero voluntary po yun Gusto mo magsilbi sa church. Naging technician ako, naging sound engineer ako, naging worker ako. Maaari mong tingnan ng masama yun kung makamundo yung isip mo. Kaya kuwari, baka komunista yung isip mo. Yan ang hiling ng mga makakaliwa Kunwari, may pa-child labor pa sila. Dito, since pinadadala, human trafficking ang dating, di ba? Pero actually, dahil as a worker, that particular church, yung sa akin, hindi ko kinukonsider as work yun. Although it's tawag sa amin nun, worker, pero hindi ko, voluntary yun. Because I want to serve God at that time in the church. Ganon din po ang nangyayari dito. Kaya lang, ang instance dito, mula sa Pilipinas, pinapadala dun. Sa totoo lang po, ako nga, pumunta ako ng Amerika Nagkaroon po kami ng, kasama ko po yung youth pastor namin noon Nagkasama ko po yung mga ministro, mga worker doon sa Amerika. And in-encourage nga nila ako na mag-stay na lang doon. Kung may plano ako mag-stay, maging worker na lang ako doon. Sabi ko, yun pala human trafficking na. Kung sakaling nag-stay ako doon, baka nakasuhan pa yung pastor namin doon ng human trafficking, di ba? I mean, ganun po kasi ang nangyayari. Yung mga iba pang mga kaso na gawa-gawa sa Amerika, tulad nung kesyo, ano ba mga kinaso sa kanya? Mga yung sa issue-issue ng panggagahasa. Alam mo, pag titingnan nyo yung detail ng kaso, isipin nyo bakit hanggang ngayon hindi matuloy-tuloy yung kaso doon? Hindi umaandar. Alam nyo kung bakit? Kasi napakahina po. Napakahina po ng mga, mantakin may magkakaso sa kanya. Kinasuhan siya ni rape. Siya. Pero, nakastay siya sa ibang bansa. Nagigets nyo? Noong time na yon, wala siya doon sa lugar na yon. At meron ng pinresentang mga proof, like mga tatak sa passport. Ibig sabihin, sablay talaga yung kaso. Pero, kasi kung sablay, bakit pinapa-extradite ngayon? Yan ang pag-uusapan natin dahil, alam nyo, meron tong kinaugnayan sa 2028 na election. Kasi kung makikita nyo nga, basahin ko lang sa inyo Napaka-importante dito basahin ko. Yung comment ni Ontiveros. Grabe po yung comment ni Ontiveros na kung saan talagang doon, nahuli sa sarili niyang bibig. Sabi nga, ang isda nahuhuli sa sarili niyang bibig. Yun po ang nangyari sa kanya. Sa kanya na po mismo nanggaling yung dahilan kung bakit ina-extradite si Pastor. Sabi ko nga, ang tanga-tanga talaga. Ito si Ontiveros talaga mahina utak, Grabe. Sagad sa kabubuhan tong babaeng to. May asawa ba to? O baka naman, Ay! Side chick. Ako nagtatanong lang, Hindi ko ako nanguhusga. Kasi walang papatol dito na asawahin. Sa tingin ko lang, Hindi ako sure. Pero ako hindi ko papatulan to. Kasi alam mo yun, sabi nga nila the sexiest organ of a person. Alam nyo kung ano? I-google ninyo. Ang sexiest organ of a person, it's not that private organ, hindi. It's the brain. Yan ang pinaka nakaka-attract sa lahat. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit magtatagal ang isang relationship. At yan din ang dahilan kung bakit naghihiwalay minsan na magjojowa at mag-aasawa. Bakit? Yung mindset. Marami dyan mga kababaihan. Hindi nila matagalan yung jowa nila lalaki. Kasi anong mindset? Hambay sa bahay. Ikaw pa ang bibili ng motor para sa kanila. Ibig sabihin, yung mindset talagang wala. Walang pangarap sa buhay. Pangit, bobo pa, ugaling pa. Paano pa kaya ito si Ontiveros? Mantakin mo Ito sinabi niya.
It's about time for Apollo Kibuloy to extradite to the United States of America. He trafficked women and girls from around the world. Justice demands that he answer for these crimes in the very place he committed them. Mantakin mo. Tingnan mo to Akusahan ka na tinraffic mo daw buong mga babae sa iba't ibang bansa. Alam mo, personally, kami po, na-meet po namin sa iba't ibang bansa ang mga membro ng KOJC. Wala sa kanila ang hindi happy. Wala sa kanila ang bubulong sa amin ng, "Banat boy, tulungan mo kami dito, kami dito, ginagawa kaming slave." Walang ganun. Ito honest I mean, again, hindi po ako membro ng KOJC. And I'm very particular with doctrines. I'm telling you, may pagka-Berean ng datingan ko Hindi nyo alam, i-google ninyo, nasa Biblia po yung Berean Christian. Ganun po ako. Hindi ako yung tanggap ng tanggap. At hindi rin ako yung porket nasa loob ako ng SMNI, porket kakilala natin si Pastor, aanhin ko na lang, sisip-sip na lang ako. Hindi ko po ugali yun. Hindi ko po talaga ugali. Ako po, magtatrabaho ako dahil bilang anchor ng SMNI. Pero pag may nakita akong mali, maniwala kayo sa akin, ako ang unang-unang aalis sa SMNI. Pero wala po kasi. Alam mo yun, sabi ko nga, maamoy ko lang ng kaperaso na merong human trafficking dito sa grupo na to, o merong abuse. Maniwala kayo sa akin, hindi nyo ako mapapatahimik. Ako mismo, babanat dito sa grupo na to. Wala po Kahit saan na po kami pumunta, na-meet ko na po ang karamihan ng mga membro ng KOJC sa ibang bansa. Kahit kayo, i-meet ninyo yung mga membro ng KOJC sa ibang bansa. I challenge you. Pag may nasilip kayo at may nagbulong sa inyo, inaabuso kami dito, sabihin nyo sa akin. Pero wala po. Maniwala kayo sa hindi. Talagang wala. And they are very happy. They miss Pastor Kibuloy. Alam mo, pag nakakausap ko sila, naiiyak sila. Alam mo yun, naiinggit sila sa amin dahil, yung magandang inggit hindi yung pangit na inggit. Yung magandang inggit dahil sa, nandito kami sa Pilipinas, maaari kaming dumalaw, maaari kaming ma-update ng mga kasamahan nila. Yung sabihin, nandito kami. Sila wala silang magawa. They were called. Kasi meron tayong tinatawag na calling Again, hindi na naman po alam ng iba ito. Meron po tayong tinatawag na calling. Minsan may mga calling ng evangelist, missionary, worker, pastor, di ba? Nakasulat po yun sa Biblia The body of Christ is composed of different parts. So may kanya-kanya tayong calling. And it doesn't mean you're a pastor, you're the greater, or you're the greatest on that community or that church. Walang ganun. We are one body. We need to function. Hindi pwede sabihin ni kamay na, hindi, mas importante ako kaysa sa paa. Hindi mas importante ako kaysa sa mata. Hindi pwedeng ganun. At sila yung panawagan nila na nandun sa ibang bansa, they have to follow to God because it's their calling. Sabi nga, the safest place on earth is in the center of will of God. Alam niyo po ba yun? Ibig sabihin, pag umalis ka dyan, maninibig ka, anong tawag? Kalimutan ko na kung sino yung, mahina memory ko mababalyena ka, kakainin ka ng balyena kasi hindi ka sumunod sa panawagan mo. Di ba? Ganun po yun. And yet, pag kinausap ko sila sa ibang bansa, sa Europa, sa Japan, sa Amerika, napunta na po namin namit na po namin naiiyak sila. Ganun nila kamahal si Pastor. Tapos sasabihin, human trafficking. Kalokohan talaga sa mismong sa loob na lang ng SMNI. Pagka nakikita nila si Pastor na kasi alam mo, pag mabait ka, eto sa totoo lang kung mabait ka, mahal ka talaga ng tao. Alam mo yun, kung mabait ka, hindi mo kailangan puwersahin, pero talagang mamahalin ka ng tao. Pero, again, pag mabait ka, marami talaga ang maiinggit. Maraming maiinggit dahil bakit ka sinusunod ng tao, bakit ka dumadami, and in history, maraming ganyan. Diba? Sa Old Testament, yung magkapatid, kasi instead na yung isa ang binigyan nung parang pamana na firstborn, na inggit, pinatay nung nag-away sila. Diba? Meron niya pa nga, pinatay. Iba-iba yan. Marami yung sa Biblia pag naiinggit. Kay Joseph mismo. Diba? Una, parang inilibing ng buhay, pero buti hindi nila tinakpan ng lupa. Tapos eventually, ibinenta na lang bilang slaves. Ganun talaga Pagka mabait ka at pinaburang ka ng Diyos, at parang yung favor ng Lord, laging nasa iyo, alam mo yun, medyo maiinis ang ibang tao sa'yo. Because we are living in a worldly world. Hindi lang sa Pilipinas. Hindi nyo ba napansin? Ito para lang sa kunawaan natin, mas maintindihan natin bakit nangyayari ito kay Pastor. I'm not saying Pastor is the Savior. No, I'm not saying that. I mean, I'm not saying, for me
for my belief, I'm not saying only the people in KOJC will be saved. That's not my point. Hindi yan ang punto ko. Whoever believes in the Lord Jesus Christ will be saved. No matter what religion you are, as long as you believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved. Then po, punto ko po yan. Bakit po? Kasi, kung mapapansin ninyo, eto observation ko. Kung bakit umaangat ang KOJC kahit wala si pastor, tuloy at mas dumadami pa yung nababaptismuhan nila. It's because God is moving. God is moving in changing lives. Baka sabi, alam mo naman yung ibang mapanghusgang mga Christian ganito Hindi, kami lang ang tama. Maraming ganyang Christian. Maraming dati kong kinabilangan. Medyo may pagkaganon. Pagka dito lang, kami lang ang tama. Separatist ang tawag doon. Kami lang ang tama, kami lang. Wala nang iba. Ang ibang church, mga baby Christian yan, mga immature Christian yan. Maraming ganun Totoo lang, maraming ganung Pero hindi po Alam nyo po, kahit po mismo doon sa panahon ni Apostle Paul, di ba, tinanong siya, uy, may mga, doon, may mga, si Paul ba yun? Si Lord, nakalimutan ko na, Lord. Pasensya na, medyo nakakalimutan ko na. Tinanong, nasa Biblia po yan na merong doon na nagpipreach about Christ, pero sablay, parang ganun. Parang medyo may problema. Ang sagot po ng Biblia, hayaan mo na kung ano yung motive nila. Ang importante, ma-preach si Christ. So what do I mean? Salvation is not exclusive. It is for everyone who believes in the Lord Jesus Christ. Yes, hindi perfecto ang KOJC. No church is perfect. Kaya maraming umaalis sa church because they're finding for the perfect church. There's no such thing as perfect church. Why? Because church is full of imperfect people. And the only perfect one is the Lord. So yung nangyari kay Pastor Kibuloy, na nagsisend siya ng mga missionary, iniisip na may abuse. Kasi sa Amerika, ito take note. Sa Amerika, para siraan ng isang organisasyon o isang tao, sisirain nila ang reputation. Ganyan gumalaw ang propaganda ng Amerika. And para masira nila ang reputasyon ng tao, alam niyo ba kung anong gagawin? Number 1 nilang gagawin, yung issue ng abuse of women, abuse of children. Marami na pong na-frame up ng ganyan sa Amerika. Even the NBA players. Alam niyo ba dati, na ko to sa isang documentary, dati malaya ang mga NBA players pagka dumadalaw sila sa ibang state. Ngayon, hindi na. Bantay, sarado na sila ng security. Bakit? Kasi marami hong nagpapanggap, nagpa-party, di ba? Yung nagpa-party yung after laro. Nanalo, nagpa-party sila after party. Maraming nangaakit doon sa mga NBA players. Tapos, sasama sa mga hotel. Tapos bigla magde-declare ng rape. Tapos anong gagawin? Maniningil ng pera. Syempre ikaw, ayaw mo masira yung reputasyon mo. Kasi yun kahit naman may alam mo yun, talagang paid worker yun. Hindi ko sinasabing ganito yung nangyari kay Pastor pero kahit paid worker yun, sisirain lang yung reputasyon mo kasi nga, para perahan ka. Dito, in instance naman dito, walang nangyari, pero gustong sirain si Pastor for whatever reason, ganoon ang ginawa. Pero imagine niyo ang justice system sa Amerika mabilis. Ang tagal na ng kaso ni Pastor dyan, bakit walang nangyayari? Bakit hindi tuloy-tuloy? Hindi dahil sa wala si Pastor. Pwede nilang usigin si Pastor. Pwede nilang i-declare na guilty si Pastor sa Amerika. Tapos, mas malakas yun na extradition case. Pag nag-request sila, mas malakas yun kasi guilty na dito Pero bakit hindi tinuloy-tuloy? Mahina po kasi yung kaso. Bakit na-dismiss yung mga kaso ng mga kasamahan? Kasi po, mahina yung kaso. Ganun po ang nangyayari dito kay Pastor Kibuloy. Ngayon, tanong ng iba, bakit nangyayari ito ngayon? Marami hong dahilan kung bakit nangyayari. Mismong si Bobong Ontiveros na ang nagsabi. Sa sarili niyang bibig, talagang lumabas. Sabi ko, tanga talaga nitong babaeng to. Apakatanga. Sabi niya dito, wala na siyang dapat maitirang kahit katiting na impluensya dito sa Pilipinas. His continued presence in this country will still embolden his followers to harass the very survivor who found the courage to speak against him. Influence. That's the main reason why Pastor Kibuloy is being requested na ma-extract ng Amerika. Because of his influence to people. Nakita niyo yung nangyari noong 2025 campaign? The nationwide, ang tindi ng kanyang campaign. Siya lang ang merong simultaneous nationwide campaign. The rest, kung yung ibang mga senatorable ng mga Duterte, dito lang sila sa lugar na to, dito lang sila sa lugar na to, hindi kay Pastor nationwide. As in,
may mga taong nagsasalita sa lahat ng lugar tapos pinapalabas sa television. Nakita niyo naman yun, di ba? Sa tindi ng technology at kakayanan ng KOJC at ng SMNI, they're trying to bring down Pastor. Akala kasi nila, hihina ang SMNI, hihina ang KOJC pag nawala na talaga totally sa Pilipinas. Reason? Si Bobong Ontiveros na mismo nagsabi. Ano? Dahil sa impluwensya ni Pastor. Not just to the people, not just to his church, pati ho sa tulong na magagawa niya kay VP Sara Duterte. Alam mo, yan ang ginagawa ng administrasyon ngayon. Sandali, banat ba di ba Amerika humihingi ng extradition? Remember, ganun ng Amerika at Pilipinas ngayon. Hindi nga natin alam. Baka isa ito sa mga hiniling ng gobyerno ng Pilipinas. Kapalit ng Paxilica ay si Pastor. Remember, that's how influential and wealthy is the Church of KOJC. Kasi nga, they have this kingdom, ang tinatawag nilang parang kingdom wealth o sama-samang pinagsasama-samang pera ng kanilang church. Talagang mayaman no, ang hindi lang umayamang sa Panginoon, mayaman talaga pagdating mo sa kasi lahat po sila eh. They are united to bring their financial kita for the church to run. And it's not illegal. As a matter of fact, that's what the apostles did. Naalala nyo, di ba? Lagi ko to kinikwento. Sa Acts po yan. Ang mga Christian nun, communal ang kanila. Ito yung tinatawag ni Robin na Christian communism eh. Bakit? Common, ito yung first ideology na binaboy ng mga makakaliwa. Binaboy ng mga komunista. Meron din sa Muslim nito eh. Kinikwento nga ni Senator Robin eh. Ito yung pinagsama-samang pera for one cause. For this particular thing is church. Meron yan sa Acts. Makikita ninyo. As a matter of fact, yung isang hindi nagbigay, hindi po siya nagnakaw. Yung mag-asawa na hindi tama yung binigay nila. Hindi po nila ninakaw yun, Hindi lang tama yung kanilang pera nila yun, pinagtrabahuhan nila yun. Pero hindi nila binigay ng tama. Ibig sabihin, binawasan nila. On the spot, namatay. And who did that? It is not the apostle who killed them. It was the Spirit of God. Bakit nangyari yun? Ibig sabihin, hindi po ito illegal. That's why ganyan katindi ang impluwensya. Imagine niyo ito hindi naman sa to sa ibang pagko-compare sa ibang mga church. Ang KOJC, it's not bigger than the other churches. Ito, aminin na natin yan. Marami sila, million sila. Pero mas marami pang mga church na mas malalaki. Pero bakit parang mas mayaman ang church ng KOJC? Because of that kind of principle. I don't know with the other church if they are applying alam mo yun, yung sama-samang pera para ang church ay mabuhay. Ibig sabihin, kasi yung ibang church, they only live because of the tithes. Kaya yung iba nire-require yung tithes sa iba't ibang church. Ito hindi. Parang lahat sila nagbibigay hindi more than their tithes. So anong ibig ko lang sabihin po mga kababayan? Simple lang, ladies and gentlemen. Yung impluwensya ni Pastor for 2028 election kay VP Sara Duterte is a big thing. Talagang mangangamote sila na ang lakas-lakas na ni VP Sara Duterte, tutulungan pa ng isang malakas na team. Yes, there are other churches bigger than the KOJC, pero pag ang KOJC sumuporta, tumodo pagdating sa kampanya, talagang todo. And napatunayan yan nung panahon nung kay PRRD. Sa totoo lang po, marami ang hindi unawa na napakalaki ng parte ni Pastor at ng buong KOJC sa pagkapanalo ni Pangulong Duterte.